Good morning. Maayong buntag sa atong tanan. Madug naman niyo akong tingog, no? Okay. So, few announcement. Usa na lang kabulan. Usa man ta March naman taro, no? March 1. At three Sundays to go. First anniversary na nato dinhi sa City Grace sa diri sa kuan. Palakpakan nato ang Ginoo. So nag-meeting mi ni adtong Sunday nga kita tanan nga naa dinhi mag-invite ta og mga friends. Isa lang ka friends, no? Katong wala pa nakaari diri ba? So kada isa sa ato mo invite tag usa ka friend niya para makawitness sila sa atong panagtigom diri niya. Ino ninyo inyong friend nga ani gud sina dinhi kay naatay gi-prepare sa ilang nga pack lunch or pagkaon para nila with mug. Nay mug. Basta nay mga buwan. Pero inon gyud ninyo nga muari gyud, no? Nay aron nga sila maka-witness yun sa ato ang panagtigom niya. Mauban ito sila kaon. Mawag gihapon, walay mausab, simra gihapon, magsugod ta og alas 9, niya, pagkahuman sa atong wali, mga ano din ta. Okay? So, tagaan man mo ni silang Chris na Karis, muhatag sila sa inyo invitation. Pag di makadala og invite, di gid sa pwede mo kaon. Muna, para makakaon ka, mudala gyud kag friends, no? So, friend. Isa lang. So kung wa kay friend, nya imong kauban ay friends, pangayo isa-isa, no? Okay. Pili man ka mangayo kay kuan kay Kim basin nasa sobra extra friend mo sang yon, no? Ano lang. Ang walay friend, mangala mong friend, okay? So, mo na tong buhaton, okay? So nakaintindihan tayo mga kapatid? Okay. So magpadayon ta sa atong series sa The Holy Spirit, no? Although ato ni siya maghimo tani og shorter lessons, pero nakita na ko nga nindot gihapon nga ipadayon nato siya on a sermon format. So naanda karon sa The Holy Spirit part 2 na ta, no? Last Sunday, who is the Holy Spirit? Ato miagi pa gyud, no? Tapos karon atong isgutan karon the works of the Holy Spirit part 1. Kay peting daghan na gyud siya, di na to pwede dalion kay kung dalion di na to mag-gets kaayo. So kung daghan mo kog kaayo, di ba pakanon ka og itulyukan tapos 30 minutes lang short. No? Dapat kung mag-count tag itulyukan, mga 3 hours gyud, no ana. So mo buhaton nato. Daghan sa kaayo ato lang i-shorten. So ang atong goal mahuman nato ning book 3 sa lesson 2 mo ni ang duha ka pangutana nga atong tubagon sa lesson 2. Why did the Holy Spirit come? Nganong nianhiman siya? Unsa may tuyo? And what are the works of the Holy Spirit? Unsa may trabaho niya? Di ba? So nato usa ka gathering sa una sa mga supervising ministers. Nya nadunggan nako nga sa ilang gathering nay mga lami kay nga pagkaon. So niadto po ko dito kay manalag nay mo invite ba, di ba? Technique man na, di ba? Kanang magkaon-kaon bitaw. Nya palabay-labay na ka, hi, ano ba niya. Nya kundi sila kagit, so balik pa yung guy, hello, ano ba. Aron niya ma-invite ka, no? So giingnan ko yung, nang naamang ka diri. So dili ko invite, so nilakaw na lang ko, no? So, nganong niari man ang Holy Spirit? Unsa may purpose nga naa siya? Para lang ba siya moagi niya mo kag nganong naamang ka, no? So, this morning, 3 things that I would like to share to you in answer to the first question, why did the Holy Spirit come? Nganong naaman siya? So, andam na mo. So, gipirin naman ni Pastor Ronel, di ba? So, gipirin naman niya nga i-bless ta karon sa atong pagpaminaw. Let's go, let's dive. Number 1. Why did the Holy Spirit come? A, B, C, D, E, F, G. Patindaghana, pero limit lang ta kay limited ang atong oras. The first answer is to empower us. Empower. Unsa man ang empower? Para mas masabtan, sumala pa sa dictionary, empower means to give someone the authority, confidence, strength,
or legal power to do something, enabling them to take initiative and achieve goals. So, nangutana ko sa East-West about sa account sa akong manghod. Dili ko tubagon sa taga East-West. Kay wa ko no koy power, wa ko'y authority nakikitransact. So, kung sa may buhaton ako, igsuon man ko, bisan pag igsuon ka, sir. So, sa may akong buhaton, kinahanglan kag special power of attorney. Yan. Kanang usa ka document nga nagpamatuod na I was given the power, I was given the authority to transact the business. So, ang purpose sa Holy Spirit is to give us to empower us, to give us the authority, to give us the confidence, the strength, para himuon nato ang will sa Ginoo. Muna kung dili ta empowered by the Holy Spirit, dili kita powerful mo, sani? Dili kita powerful mo himo sa atong mission. And what is our mission? Kung kita mga nidawat na mituuno kan Jesus ang manluwas sa atong kinabuhi, our mission is to win souls and make disciples. Meaning, katong mga friends nato nga wa pa kadawat kan Jesus, sultian nato sila about the love of Jesus, nga si Jesus namatay para sa ila. Muna atong mission, no? Kaya kung nidawat ka kan Jesus, dili na mo imong mission, mura kag sundalo, mura kag scout ranger, nga kumpleto na unta kag armas, pero naara ka diha. Wala na gamit imong pagka-scout ranger. Dapat ang usa ka scout ranger, ipadala gyud ka dito sa special nga rescue mission. Diba katubit ang nagipang-kidnap tong mga Burnham missionary sa una? Mga scout rangers ang niadto ato. So unsa may pulos nimo kung scout ranger ka nya, daog-daogon lang nimo ang mga sibilyan. Diba? Kamantay bitaw mo anang kuan? Sundalo niya. Sundalo ko. Oh, ay ko kuan na kay sundalo ko. Dili man mo mission nimo ang sibilyan para daog-daogon. Ang imong daog-daogon katong mga kidnapper. O ato nimo tong mga basayap. Sundalo ko. Oh, ana di. Hado pa sige, yuli lang kinindap ko. Diyan nimo buhaton yung mission. So ang purpose sa pagkahimo natong follower ni Christ dili para makaposta og verse, makaposta nga nani, ang pinaka-purpose yun nato para kana mga friends, mga parintin nato wala pa kadawat ng Jesus. Masultian nato sila about Jesus nga namatay si Jesus para sa ila aron maluwas sila. But without the empowerment of the Holy Spirit, di nato na siya mahimo. Sumala pa sa Matthew 28:18-20 yung pa ni Jesus. Gisultian niya ang mga disciples katong first Christians yung pa niya. Midol si Jesus kanila og miingon siya, gihatag kanako ang tanang gahom sa pagdumala sa langit o sa yuta. Sa English na, all authority is given to me. Iyon pa ni Jesus. Pagsulti niya ni Ana nga naasa ko ang tanang authority, therefore I command you, mayon siya, busa adtuin ninyo ang mga katawhan sa tanang dapit ug himuan ninyo sila nga akong mga tinun-an. Bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudluin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga gisugo nga akong gisugo kaninyo. Hinumdumi ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusang mga sa kalibutan. Unsay atong buhaton? Yung pa adtuon daw nato ang tanang katawhan. Adtuon nato ang tanang katawhan. No, can you imagine? Kung wala miari si Magellan ni adtong March 15, 1621 sa Pilipinas. Di ba? So, kung wala makari si Magellan, kitang tanan diri puro na ta Muslim. Di ba? Puro ta Muslim. Nagiraman karon ng Israel o Iran. O di pagtira sa Israel sa Iran, munta balus. So, atin mo balus yuta kay kauba man nato ang mga Iranian. Pero kay di man ta Muslim, Christian man ta, pabor kita sa US o sa kuan. So Muslim tang tanan. So siguro ako kuan ko imam, sinunoy ustads. O ana. Nya si Jingjing naka-hijab. Ana ba na? Kaya nga naman dili man ta Christian. Pero tungod kay nakailata sa Ginoo, mo ni ang sugo sa Ginoo ngon sa man. Ang tanang katawhan dapat yon makabalo. Himuon sila ang mga tinun-an. So kaya mga tinun-an, follower ni Jesus. No? Kamo nag-follow ba mo kang Sambuan? Tong high school pa mi sa una, ang gina-follow namo si Robin Padilla. Mo na nga sa una magsuot mi atong pantalon nga piit kay dire nya bukad sa ilalom. Ambil.
Oh, pero ambil may tawag na mo ana sa kuan. Unya magsuot mi og t-shirt nga puti, musuot tayo ka ng sundalo nga jacket. Ya magsuot tayo na atong po ana kuan. Panyo niya maglakaw anig nila ko no. Yan. Pare ni sunod. Ni sunod. Adri lang ko. Kaya naman Robin, nag-follow mi kang Robin. Okay? So kung kinsay imong gina-follow, mo po ang imong panagway, mo po ang imong behavior, ang imong mindset, ang imong tinuhan. So ang atong i-follow nato si Jesus, no? Una nga, kung magpataas ka ako buhok, no? Ano man, taas ko buhok si Jesus. No? Mo lang to ilang sinina. Atong i-follow kan Jesus ang iyang attitude, iyang character. So yung padiri sa Acts 1:8, apan pag-abot sa Espiritu Santo kaninyo hatagan niya kamo og gahom. Sige, tagaan niya sa authority. Kumbaga, tagaan niya sa special power of the Holy Spirit. Dili special power of attorney. No? Kaya the moment nga tagaan ta special power of attorney si Pastor Ronel, special power of attorney, pirmahan ako, pirmahan sa abogado, notarize, pwede na si Pastor Ronel makatransact mo. Ato na din siya dito sa bangko. I-withdraw na ko ang 5 million ni Pastor, kaya na ako special power of attorney. Sila nga, sige, pa-withdraw na, kaya na sa SPA. Mo ato na po si Pastor Ronel sa BDO. BDO man to primero, no? BPI. I-withdraw na ko ang 3 million ni Pastor kay na ako special power. Bisag asa nga bubang ko withdraw, ma-withdraw yun ni Monil. Ang problema lang, wala lang tayo na ng kwarta, no? Pero kung naka special power of attorney, gikan sa ko notarize sa abogado, makahimo gyud ka sa pwede na ko himuon. Kay na-given ka sa authority. So naatay authority nga mo share sa gospel because of the Holy Spirit. Amen? Kaya lang, maulaw man ko, pastor. Di man ko kabalo. Okay, padayon ta. Mo na nga ang tubag na diri sa number 2. The Holy Spirit, no, niabot yan, the Holy Spirit come not only to empower us, but also to transform us. Usbon ta niya. Minsan, saan ako pag-share about the love of God, no? Kaya di ba ka nang mo-open na bitaw ka about sa Ginoo, no? Di ba, kamantay mo ato nag-trending karon katong asawa niya, itong dating 6-bomb dancer, no? Ito si Alvin, no? So, di ba, pag mo istorya siya, bora siya ka ng hinlo kayo siya, makasasala kayo mga tao sa palibot, no? So, inada ba ang paagi ni Jesus? Sa atong tanawon. Yung padiri, the Holy Spirit come to transform us. Usbon ta niya. Kaya nga naman, kay kitang tanan, pare-pareho ra kitang mga makasasala. No? Kasi mag-ana ta nga, pasimba-simba, pati ra gihapon kinaiya. Pasalamat ta nga nagsimba, kay kung wala ni simba, gilaparo ka ana, no? No? So napod may parintingan ni ingon nga, kana sila ka simba-simba, wa may kausaban, may pa ko nga way simba-simba, buutan ko. So unsa gyud ay tinuod, no? Okay, atong tanawon. Yung pa sa Ezekiel 36:27, even in the Old Testament time, nag-work na ang Holy Spirit, yung pa diri. Hatagan ko usab kamo sa akong espiritu, aron masunod ninyo, mahimo ninyo ang ako mga tulumanon ug mga lagda. So lisod, mahimo ang kauboton sa Ginoo kung why Holy Spirit, no? Kung wala Holy Spirit, mo na kinahanglan ta sa Holy Spirit nga i-transform. Mo na pa sa Romans 12:2, gigna ni San Pablo ang mga Christians siya, be not conformed to this world. So anang pasabot nga kung ang mga kalibutan nagsuot og mga kanang sinina nga pula, kita mag-itom. Dili ang buto sa ang atong attitude bang atong mga pamatasan, mga karakter mo nang dili ta mo conform, no? Be not conformed to this world, but be ye transformed, no? Dapat mag-transform ta from pangit to gwapa, from pangit to gwapo. O nindot, mao to nindot, no? Kay kung gwapa is nagpanagway man na. Kana imong attitude ba? Nindot kag batasan, maot kag batasan, para maot nga batasan mahimong nindot nga batasan, mo gitawag nga transform. No, nya ang kining transform nga English, ang Greek word ni ana metamorphosis. Metamorphosis nara. Meta
Morphosis. Yan, metamorphosis. Unsa may meaning anang metamorphosis? Sa zoology, is an insect, dili insect ha, insect. Wako niyo dog insect ha, insect. Okay. Is an insect or amphibian. The process of transformation from an immature form to an adult form in two or more distinct stages. Di ba? So kung namoy makita sa ako ang maot nga kinaiya, siyempre kay kaliwat ko ni Adan. No? Pero kung namoy makita sa ako ang maayo nga kinaiya, kay naghinahinay kog transform nga mahisama kan Jesus. No? Sa akong tulo ka anak, ang makayon ko nga medyo mature na gyud si Caris. Kay nganuan, makahutang naman ko sa iya. Pero kining duha, wala pa. Muna ikaw, Paula, magdali gyud kag human, no? Para makautang na pud ko sa imo. 2 months na lang. Ah, wow! Kaya anak nito daw pamutang ka sa imong anak. Inig singil mo yung ka, anak ta ka. No? So, I wish nga si Ethan o si Paula mo mature na po sila sama kay ate. No? So, muna siya. So, joke na to ha? Okay. So, gusto na ako mga anak, mag-mature silang tanan. Kaya kung mature silang tanan, mapuslan, mautangan. Oo. Okay. So, the process of transformation, tanawa. Una, sa tawag ani, larva ba tawag ani? Ha? Caterpillar. Tapos, mahimo siyang pupa. Tapos, mugawa siya, mahimo na siyang nindot nga butterfly. Muna gitawag nga transformation or metamorphosis. Gikan ka sa maot, di ba, maot kay yak. Di ba, maot siya, no? Ew, no? Pero pakabot din wow. Di ba? So, ang imong mga parinti, mga silingan, tapos kapangit o batasan ani. Pero sa dihang nag-apil-apil na og care group, nabuot-buota na pod. At least na, di ba? Unsa man Rick, napay kausapan nga may Ricky? Bisag kamay lang, no? Sa una kusuki kang mulaparo, karon talagsa na lang, di ba? Lagi po laparo, pero di na ka, di ba? Muna gitawag nga transformation. From Paula to becoming Jesus. From Ethan sleepy to becoming awake, alive, alert, enthusiastic Jesus. Di ba? Kana ba ang pag-yun ako, nanay kanuntan, luto na pa. Masay sudan, luto na pod. Muna akong ganahan. Dili nga kada matanan lang, pagluto na, paghugas na, kapoy kayo. Pero sa may mahitabo, kuhaan pa manggod, si tawag ani? Caterpillar pa kayo. Ang caterpillar siguro katulog. Muna. Pero pag butterfly, active na kayo, no? Ano mga siganatan? Gusto pa ko magluto, gusto ko manghugas, manglaba, kanda, no? Pag ato na, di ba, pag Sabado, kuyo ko nato siya sa BPI. Dili sigod nga, when are we going to go home? How many left? Dili na, ang pangutana, are there works to do? Are there more aircon to do? Marang Bombay to do, di ba? Sa muna ison, muna gusto na ko si Ethan, gikan sa pagkahimong caterpillar, mahimo siyang butterfly. Okay ka, Nathan? Muna yung pangandoy sa imutan. O kabalo bakatan, dili na ako minangandoy ni ana, pati ang amahan nangandoy siya. Nanawa, masay pangandoy dili sa amahan. Romans 8:29. Kay sukad pa kaniadto, meaning sa wala pa actually atras sa verse 28. Sa wala pa buhata ang kalibutan, nakailan ang Ginoo sa atong tanan. Ug nakabalo ang Ginoo kung kinsa sa tuwa ang mudawat og dili. No? Kabalo ang Ginoo ni ana. Wa man ta kabalo kung kinsa mudawat hindi sa dili, mo nakadataw sultian nato. Pero pag dili mo dawat, di ka mo yun nga, ikaw di ka mo dawat. No. Sultian nato tanan. Ang nakabalo kung kinsa mo dawat og dili, ang Ginoo mo yung nakabalo. No? Pero yung padre, ang nailhan sa Ginoo nga mudawat kan Jesus nga ang Lord and Savior, iyan ang giplano o gibutan nga unsa? Sukad pa kaniadto. Naagi diri nasayra na sa Dios kung kinsa ang iyang mahimong mga anak. Mo na kung namoy mga friends parinti sultian ninyo sa about the love of Jesus niya, di gud maminaw, maglingog-lingog lang, ay nagkasuko. Kaya posible dili na siya mahimong anak sa Ginoo. Ang makasabot ra gyud sa maayong balita nga si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw, kadto ra yung iyang mahimong mga anak. No? Akong balik og istorya.
Ako amo ko idea kung kinsay ako mahimong mga anak. Oh. Di makakatag. Isa man sa inyo makatag na be. Min ka nga ananaw nimo ang naong ni Piolo. Piolo, anaw ni samtian. Piolo pa ana kay para di ba mga nanay, mga bae magunit-gunit daw sa ni Piolo. Paggawas naong ni Pacquiao, di ba? Di na pwede. Di yun ta makatag na, no? Ay ako lang istorya sa inyo Oh, I hope si Karis dili na mahiubos. Katong anak mature na si Karis, no? Katong nabuntis na si Jingjing, si Ate Jing, ampo Ginoo gusto gyud ko mga anak og lalaki. Mo na ang pangalan niya Karis. Kay kanang word magud nga Karis, ang meaning niya ana graciousness o grace kanang loving the undeserved. Mo na yung meaning ana niya. Ang Dios ba gracious ba siya. So mo nang Karis karon kay doon dito ni sa ospital, ko lalaki. Paggawas kay babae man, iko sige Lord, nain ko na lang. So, pray ko nga, Lord, okay ra Lord, basta importante kitagaan ko nimo o kanang bata nga normal. Mo to nag-ampon na po ko otro. Normal ba ni si Karis? Nya karon nag-ampon na po ko otro. After 8 years ba gapon niya no? 9. 9. Pag 9 years buntis na mo si ate. Kung Lord, lalaki yun Lord, ang pangalan niya si Paul. Paggawas kay Baiman, ay, sige, Paula na lang. Mo nang anak ko. Mo to nga pag ikatulo makuha, nagyon ko ni Ampo, bahala. Ampo, di mo tubag. Anak ko ni Ampo. Paggawas na. Utong-utong na si atin. Sus, paggawas, ana mag-itlog man. Thank you, Lord. Mo to nga ako. Pangalan ni Gerson. Di sila masagot kay Loda. Mo na niya kay... Idol man niya si Ethan sa Mission Impossible. Ang pangalan niya si Ethan. Pero actually, Ethan, dapat pangalan yun mo, Gerson the Third, yun unta. Siya mo sagot. So, ako di ko katagna. Pero ang Ginoo dili sa mutagna. Sa wala pa niya buhata ang kalibutan, nakabalo na siya kung kinsay mutuo, kinsay dili. O katong nailhan niya nga mutuo, iyan ang gidestined nga pag-abot sa tamang panahon mo respond o mudawat gud siya. Nga nay mowali sa si pastor ba o kinsa ba mabasa sa libro, basahin niya ang iyang nailhan no na sukad pa kaniadto sa wa pa ang kalibutan nasayra na sa Dios kung kinsa ang iyang mahimong mga anak. Meaning katong mga mutuo mudawat kaniya. O giplano na niyang daan nga sila matransform, mahisama sila sa iyang anak nga si Jesus. You see? Kung ako magani nangandoy nga si Ethan o si Paula, may sama kabutan kay Karis. Uy! Murag ang reaction. Di ba? Kamature kay Ate Karis. Ang mo income og makautang ko. Joke lang. How much more pa ang Diyos? Nangandoy ang Ginoo nga si Nonoy, kung buutan na si Nonoy karon, mas mabutan pa gyud nga may sama kan Jesus. Nga kung mabanggaan siya, dili siya niya, say mo sinong bagay? Pagin sa may mo Bible study. Bisa ay pa pagin Bible study niya iso ka saman. Dawat ka sa Ginoo, dawat ka di. Hindi dapat tuan ka kanang Christ-like, no? So, nya kini ra bang pagka Christ-like mo gina siya ang gustong makita sa. Doon ay gitawag nga transformation mga igsoon. Okay? So the Holy Spirit comes unsa daw? Not only to empower us but to transform us to become like Jesus. From formerly an ugly caterpillar, but later, slowly but surely on process, becoming like the beautiful butterfly. Kaintindihan tayo mga kapatid? Kung sa man Kim, nakita ba niyo sa mga kauban nga nagkabutan sila o nagkabati ang batasan? No? So kung na kayo makita nga bati ang batasan, ay magkatingala. Kaya kita mga makasasala matang-tanan, di ba? Pag na kayo makita nga maot na kinaya sa imong kauban, ay yun pag normal, kaya anak ni Adan. Pero pag na kayo nakita nga kausaban, tuwod kayo, naka-learn siya sa care group, praise God, kaya doon ay transformation. Muna siya. From here to here. O ang last part, unsang ikatulo? Ang ikatulo is muna. Wala pa rin kung nahaman. Napa rin, sumpay, sorry. Sorry. Pag human di ani nga power, napay ni sunod, kini.
Usa ka perfect illustration sa application sa transformation. Kini nga mabaki ko nakita nga pinakaduol nga picture. Ang story ni ini. Kini siya mao ni siya si Gideon. Unya kini siya mao ni siya ang gitawag nga the angel of the Lord, no? By the way, sa theology, sa among subject sa Bible School, sa nga theology, sa wala pag ipanganak ni Virgin Mary si Jesus, no? Sa wala pa sa ipanganak ni Virgin Mary, many times na nga si Jesus nagpakita sa Old Testament, pero ang iyang identity gitawag siya nga angel of the Lord. Okay? So dili pa sa Jesus ato nga time. Kay wala pa man siya ipanganak. Pero as a person, as a spirit, katong nagpakita kay Adan, kay Eva, kay Abraham, kay Noah, katong gitawag nga angel of the Lord o gitawag nga the Lord, mo to siya ang nahimong Jesus sa panahon ni Mary. Nakaintindihan tayo mga kapatid? Kaya usa ka proof niya na diya sa John 8:48, giingnan ni Jesus ang mga Israelite, giingnan niya, wala ba mo masayod nga si Abraham inyong amahan, nakit-an ko niya? So niya na ang mga Israelites, wala pa gani kay 40 anyos niya, nakita na nimo si Abraham. Kaya anggap ni Jesus o ni Abraham 1,500 years. 1,500 years plus. So wala pa kay 40 niya, nakita na nimo si Abraham. Yan si Jesus. Sultian ko kamo sa atubangan ni Abraham, ako to. So kuha mga Hudiyo sa iya, bato na to ni kay angkon kag ikaw Diyos niya, tao ra man ka. Kaya di ba sa Old Testament time, di ba doon na event diha nga itong angel lang pakita kay Abraham, niya giingnan niya si Abraham nga next year manganak na imong anak si Sarah. Mo to siya napakita. This time si Gideon po nagpakita po ang angel of the Lord, katong angel of the Lord nga nagpakita kay Abraham. Unsa may istorya ni ini ani? Ani nga time, during the time sa Judges, ang mga Israelites mananom sila unya pagting harvest na, atakihon sila sa mga Arabo. Atakihon sila pang ilugo ng ilang mga harvest. Nya biyaan na pud sila. Nya maningkamot na pud sila tanom na pud from zero, maningkamot sila. Pag hapit ating harvest, atakihon na pud sila sa mga Arabo. Muna gihimo sa mga Arabo during that time. So luoy kayo ang mga Israelites. Muna ang gihimo nila sa una pag mang-harvest na sila, magtago sila nga maggiok. Kisa may kabalo sa inyo maggiok? Kasabot mo maggiok? Di ba sa atong panahon karon kay naa na tayo kanang gitawag nga harvester. Di ba sa atong mga farmer di ba harvester naman kanang pag-ani diretso na tigisa niya paggawa sa ako na diretso. Pero sa dili pa na balik ta sa una mga 1980s 1970s thresher ang tawag ato sa una. Di ba inig-ani nato ipangkanta sa thresher? Oh. Pero sa wala pa thresher, giok ang tawag ni ana kanang ang palay ibunal-bunal siya. Pak, tapos ananaon na siya sa tamak-tamaka tapos ibunal-bunal. Tapos ananan ng tiil para masiparit ang palay sa uhay. Tama ba, Mat? No. Kung di mo kasabot ni ana, dili mo pobre. Muna kamera mga pobre ang makasabot ni ana. Sa bagay, kasabot po mi sa inyo kay rich kid man mo. Okay. So, so naggiok-giok si naggiok-giok si Gideon. Pero while naggiok siya, sumala pa sa Bible, nagtago siya. Ngano nagtago man siya? Kaya unang-una ang rason hadlok siya mailugan sa iyang trigo. Ikaduha, talawan siya. No? Kaya kung isog ka, dito ka maggiok atubangan sa mga Arabo, butang nimo dito. Sige, kuha ka kutsilyo. Sige. Ano mo na isog. Pero nagtago gyud si Gideon sa likod dito sa nagyog, ana siya dito. Ana siya. Karon samtang kagiok siya, nito nga ang angel of the Lord, giingnan siya. The Lord is with you, O mighty man of valor. Yan. Kasabot mo anang mighty man of valor? For example, kitang tanan, puro ta mga sundalo. Giatake na to ang 1,000 ka mga NPA. Namatay silang tanan, nya patay pod mo tanan, ako ray nabilin. Tagaan kog medal. Gitawag na siya nga medal of valor. Meaning, perting isugag yun ako. Di man kapili hatagan og medal of valor kung di ka isog. Dili ka, buhay ka. Sa pagdawat ng patay ka, meaning sa inyo, halimbawa, kung scout ranger mo, nangamatay silang tanan, ikaw ray buhay. Yan, namatay tanan kalaban, medal of valor ang ihatag sa imo apaw. So, ana, sige dyan, pag sure, ana siya, di ba? Kaya na naman siya.
the Lord is with you, O mighty man of valor. Yun din siya, ha? Ano siya, nga naman, talawat ba si Gideon, nagtago gani siya. Pero giingnan siya, mighty man of valor. Yan yung mga igsoon. Ang problema magud sa ato, ang definition nato sa atong pagkakita kung unsay atong past. No? Pero ang Dios gilantaw kaniya kung unsay imong potential ug umalabot og future. Amen? Muna siya. Di ba kung kanang mangalagan ng tatas Ginoo, hindi nang yawa sa to, pangalagan mo ra po kag dili ra ba ka kawatan ra ba kang dako, bakakon ra ba kang dako. No, dautan ra ba kang dako, di ba? Pero ang Dios dili, ang Dios mutan-aw siya sa imuha. Kini si Bridget mahimo ni siyang care group leader dito sa adtuan niya. Kini si kuan mahimo ning pastor si Nico. Kini si Red mahimo ning missionary sa Iran. Ana. Oh, kini si Ethan mahimo ning butterfly. Oh. Ana. Oh, ikaw di magtanaw ka sa ako di unsa pa pipili mahitabo sa ako, napaka potential. Wala siya makita nga maglaom. Okay, di ba? Wala. Amin niyo pa, magtanaw bitaw ka sa imong tapan, magtanaw ka sa iyang past, ma-discourage ka. Pero kung mutanaw ka nga sa unsay iyang pwedeng kanang gitaw nga potential, madasig ka. Muna nga kato nag-encounter miss na aming apil nga retreat sa una, iyon pa sa among pastor, di ako malimtan. Kung si Satanas i-remind ka sa imong kagahapon, i-remind si Satanas sa iyang ugma. Oh. Kung i-remind ka ni Satanas sa imong kagahapon, i-remind nimo siya sa iyang kaugmaon. Kaya nga naman, kaya si Satanas kabalo siya nga ang iyang kaugmaon ilabay sa dito sa impyerno. Oh. Oh, mo na mohilom na siya. Di ba? Nay mga tao bitaw nga pag inuwa, pakonkuan ka, kaya ra ba ko nimo kinsa ka? Imo ginan. Ako kabalo ka kinsa ka ugma. Oh. Oh, na siya. Di ba? Kaya say maulot ang mga lagad sa Ginoo kay i-remind ta siya sa ato mga kapakyasan sa una. Pero ang tanaw sa Dios sa ato, no, you are a mighty man of valor. Sumana si sige, what do you mean? Duo ko sabot. Please explain. Insa nga. Gideon, ikaw mo piliun sa Ginoo nga i-lead nimo ang Israel ug pildihon niyo ang tanang mga Philistines. Pildihon niyo silang tanan. Diyan sa ano ko pagpildi nga sa amo ang kaliwat aw gani ang sa among sa tribes of Israel kami mo kinagamyan. Nya sa among kinagamyan ako may pinakaluoy. Siya nga ikaw ang akong napili. So niya na siya nga nawala naman ang angel. So, kampo sa Ginoo, kung tinuod yung kunin mo Ginoo nga gipili, magkuha ko og kanang panit sa karniro. Ibutang nako sa gawa sa balay kung ugma basa siya pero ang tibuok yuta uga mutuog gyud ko. So gibutang niya tong katong panit sa karniro, gibutang niya, tulog siya. May unta kung sa tungin niya ang panit basa, ang yuta uga. So pag-ampo niya may intag basa ang yuta. Hindi man siya gusto, no? Pag mata niya pagkabuntag, perting basa man yun sa panit sa karero niya. Ang yuta, perting ugahag yun. Yan siya nga, Lord, isa pa. Ugma, Lord, ang yuta, basa tanan ang yuta, pero ang panit, perting ugaha. Saan siya minta pagkaugma, basa kayo ang panit. Pag mata niya pagkabuntag, basa yun kayo ang panit. Bali na. Ang yuta na po yung basa kayo. Sumoto nakabaton siya kanang kaisok, gitawag yun ko sa Ginoo. Gitawag yun ko sa Ginoo. Moto nga nanawag din siya. Gitawag niya ang Israel. Mga Israelites, ato atakihon ang mga Pilistine nga nagdaog-daog sa tuwa. Nagkinahanan kong sundalo, kung na'y volunteer, ari, pag adto, 30,000 ka mga sundalo ang excuse me, nag-volunteer. Yun sa Ginoo, mo atake namin. Yun sa nga, doon na Ginoo nga, daghan ra kayo na, bawasi pa. Yun ang Ginoo yun. Yun sa Ginoo, ang di ko, madlock, uli. Uli, 20,000. So, sa 30,000 ka volunteer, uli ang 20. Diyos na lang bilin. Sa kiniginoo, kamay ni kami, 30 kamay ni. Kiniginoo, daghan pa sila. Ha? Oh. At siya, buhaton ni mo, kanang 10,000 ka mga lalaki nga volunteer, at mo dito sa sapa. Paim na silang tubig. Ang mo inom nga, di ba ka nasa sapa bitaw nga mineral water? Ay, nang sapa dato diri karon. Sapa gyud nga dito sa bukid ba kanang ban. Pag dunay mo inom nga musalon tubig nga magana, ana, murag iro, pauli
Pero pag dunay mo inom sa tubig nga ianao niya, ana, mo'y pilia. Buot pasabot, ang mga way manners, Pauli yun. Muna importante ko na, di lang isog ta, na po yung manners. To, agoy kay ang ni Ana, 300 naman kabuok. Can you imagine, from 30,000 to 300? So, sige John, pero yun sige John, sige lang kay manubalor ko. Grabe niya kay isog. So, unsawa na o bakatake, magtuon mig arnes? Dili, ang buhaton ninyo, magdala lang mong sulo. Ang ilang gamit ay kay trumpita lang og sulo. Can you imagine, mo atake ka og 50, hundreds of thousand ka mga Arabo, atakihon nimo ang gamit nimo sulo lang og trumpita. So, yung ilaw na yung oil lamp, idip sa oil. So, ang game nila, kasi para hindi kayo mahirapan, ito ba? Yan yung sulo ba? Yan, So, ang gamit nila, trumpet lang. Unya pong tanong, balik. Sige, diretso na lang ta. So, muna ang mga Philistines, katong mga Arabo nga sig-atake nila. So, sila nagpalibot, 300. Ang buhaton na daw nila, ang yun sa Ginoo, ang buhaton ninyo, muad tumuog tungang gabi. Samtang tulog pa sila. Kaya itong time, wala pa may duta sa una, pa may Mobile Legends. Tulog pa sila, di pa sila magawan. Tulog sila. Sa'yo, di ba, sa unang panahon sa baryo, sa'yo mga tulog. Pag nakapalibot mo, patunog yung trupita, tapos ipagsigang suga. Karo, pag palibot na nila, 300 na sila kabuka. Pag iyon ni Gideon, kini na! Pag ano nila, basta ang mga Arabo, kaya nakatingala sila. Pag matira, unsa manigbanha, inunay sila, nanga-surprise sila. So, napildi ang mga Philistine. Nga naman, kay si Gideon, he was transformed from a very talawan, ulawon, tungod, pero kay dito siya sa sulti sa Ginoo, you are a man of valor. Muna gitawag nga na-transform siya. Abi niya mga igsoon, bisag unsa pa kamaot ang atong past, unsa pa atong mga weaknesses. Kung mo pagamit sa Holy Spirit, ma-transform gyud ta from an ugly caterpillar to a beautiful and useful butterfly. Amen? Okay. Number 3 na ko. Okay. And number 3 is the purpose is to fulfill God's promise. Wa ba mo kabantay nga sa Galatians 3:14 iyon pa diri. Mao kini ang gibuhat sa Dios aron pinaagi kang Hesukristo. Panalanginan ang panalangin nga iyang gihatag kang Abraham mahatag usab niya sa mga dili Hudiyo, meaning kita, mga non-Israelites. Aron nga pinaagi sa atong pagtuo, no? Unsa man ang pagtuo kanang mo-believe, no? Wala magsulti nga pinaagi sa atong pagka-member sa City Grace o pagka-member sa born again o mamembro ka sa Katoliko, no? Pagtuo lang, no? Pinaagi sa atong pagtuo, madawat nato ang Espiritu Santo nga iyang gisaad. Unsay qualification, unsay requirements para madawat nimo ang Espiritu nga gisaad? Pinaagi sa pagtuo. No? So ang Ginoo dili na kinahanglan ang Ginoo pabilibon, Ginoo buutan ko. Ginoo kisa may ang imong kabuutan di gyud na maka-impress ako Ginoo talented ko, di pud nimo do na ba kay something ikapasigarbo sa Ginoo? Wala. Kaya nga naman ang tanan nga naa nato, iya na tanan sa Ginoo. No? May ka mo tugtog, iya na gihatag na sa Ginoo sa imuha. Di ba mag-inventory ta diri. Ikaw nunoy maayo ka mo kanta. Gi ka na sa Ginoo. May ka mo kanta mo gitara, iya na sa Ginoo. Ikaw pala unsay nani mo, may ka mo luto. Gihatag na sa Ginoo sa imuha. Aliba ikaw din sa may gatag sa imong talent. May sa mo tudlo. Gitagaan ka sa Ginoo nga gift. Ikaw karis, unsa may gihatag sa imo sa Ginoo? Maayo ka mo taste og pagkaon. Gihatag na sa imuha sa Ginoo. Ako unsa pod? Halimbawa, Kamulo na gid sila isumpay si ato lang ang kunon. Halimbawa gihimo ko sa Ginoo nga gwapo. Joke lang. Bisag unsa ka gwapo, gwapa, bright, intelligent, mathematician, physician, scientist, skillful, whatever nga naa sa imo, gihatag na tanan sa Ginoo sa imo. So wag kay kapasigarbo. Unsa may naa sa imo nga pwede nimo nga dili nimo dili buhat ang pagtuo, because pagtuo
Pag tuo is only a matter of decision. Ngayon ka nga, bitaw no Lord, o tuo ko Lord. Muna siya gitaw nga, tuo, di ba? Kada bitaw magdebate, bitaw tanoy, no? Nga nung madugi man atong debate, kaya di man ka mutuo sa ako. Oo. Nya magdugi po tag debate, kaya di po ko mutuo sa imo ha. Muna madugi ang debate, pero pag yun ako, Noy, muna yung buhaton ni mo, Noy, muna ka, tuo ko kol. O di, man yun. Oo. Pero pag sultin ako, nga naman ko niya, what if kung mangin ana, mag-question. 12 anyos na kumuayog, Erkon, ikaw bago pa lang ka mo. Question ka to. Tuo ko kol. O di, human. Di ba? Sa inyong balay day, mong asawa istorya, di ba? Maglakot ka, di mo to. Di ba? Di mo to. Pero pag mo sa imong asawa, mo ni akong plano. Tuo ko, nindot kayo, no? Pero ang ato asawa po kayo, may po kayo mangutana, no? Mura po ka ng hearing sa Senado, no? Pero pag mutuo siya nga, ang plano na ako sa atong business mo niya, akong plano. Minisinding, tuo ko. Di nindot kayo. Pero nga di man tuman ako mga plano, kaya di mo tuo. Sabagay, okay ra dyan, kay tao ramang ko. Pero pag ang Diyos may mo plano, yung paniya, ang panalangin sa Diyos kang Abraham, mahatag usab sa mga dili Hudiyo. Kun mutuo. Kisa may nagplano, ang Diyos. So, mutuo, ganda kay Diyos gina. Kung sa saad, pagtuo nato, madawat nato ang Espiritu nga gisaad. Kana dahil saad ng Holy Spirit, di lang din na isa sa panahon lang sa kingdom, pati sa grace. Paliw ko ito, sanita buti. Dili na ako kay Karis na. Okay. Sige. Tanawa. Kung sa ingon ni Jesus sa mga disciple, pangayoon ko sa amahan nga padad-an niya kamog laing mandadasig. Kini ang magdadasig nga walay lain ko di ang Espiritu Santo nga mao ang magtudlo kaninyo sa kamatuoran. Pag-abot diri sa katong Holy Spirit na gipadala, gitawag siyang Holy Spirit of Promise. Pero pag-abot sa Ephesians 1:13, ug kamo usab nahimong anaa kang Kristo, sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran, ang maayong balita nga si Kristo diay mao ang makaluwas kaninyo, ug sa dihang mituo kamo kaniya, gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, ti mailhan niya kamo iya na. Kano sa daw ihatag ang Holy Spirit? Sa dihang mituo kamo kaniya. Wa na daghang exhibition, basta kay mutuo ka, di ba? Nakadun mo atong dalansang sa cross. Atong di ba si Jesus pagkalansang niya, di ba? Napoy tuluman to kabuok, no? Tong kawatan og tong tulisan. Yung patong tulisan. Kung tinuod nga anak ka sa Dios, naog diha nya luwas ami. Unsa may tubag ni Jesus? No comment. Usahay ang gwapo nga tubag, no comment. Wa siya nitingog kay kabalo man siya ang iyang pangutana binuang. Gitubag po tong pikas. Ayo pag ana Brad kay siya kita makasasala ngayon ta siya wala. Nya kadugang gihapon naman sila mga matay. Ya yun din tong nasa to. Ginoo. Ano? Ginoo. Ano ni sulti man sa Ginoo? Kay mituo siya nga katong iyang nasa to ang dalansang anak sa Dios nga manluluwas. Niya siya, Ginoo. Yun na Ginoo. Unsa man. Okay, kamat yun naman po na Ginoo. Kaya di mahimurit na hurot na ilang dugo. Siya nga hinumdumi ko kung tuan na ka sa imong gingharian. Niyan ba ang Ginoo? Member dahil ka sa City Grace. Wala. Ang ingon niya, pagkakita sa Ginoo nga naa siya pagtuin siya, karon dayon kuyugon ta ka. Kung siya i-required, pagtuo. To? Asa pagtuo diri? Sa diyang mituo kamo. Kihatagan kamo sa Holy Spirit of Promise. In year 2001, itong niadto mi na-assign mi ni Ate Jing sa Isabela, moto siya ang time nga nauso ang katong gitawag nga movement nga pure grace nga nagtudlo sila nga ang Dios daw karong panahon na wa na ipakialam. Kaya di na daw manghilabot ba sa imo ha? Gitawag na ni Pastor Anderson nga deism, no? Sabi ng deism. Deism is a belief in the existence of a supreme being, specifically of a creator who does not intervene in the universe. So ang katong nay mga grupo sa mga Christians nga nagtuo sila nga magbasa lang kag Bible, ayon na pagampo, di na ka mangayo, kay naa na tanan sa Bible ang imong gikinahanglan. Ay na pagampo kaya naman kay karong panahon na ang Ginoo dili na maminaw. No?
Dili siya manghilabot kay naa na ang Bible. So mo to. Lisod no? Lisod. Ayun po. Kaya ang Ginoo daw karong panahon na wala na siya ga-intervene. Wala na siya naga-intervene sa atong mga needs. So kung may Ginoo, na ako'y problema, Ginoo, na ako'y bayro nun. Ay, ampo ana, kaya di na Ginoo magtagad niya ana. Basa sa Bible, unsa ingon diha, bayad. No? Ginoo, wala ko'y uyab. Basag Bible. Kaya ang Ginoo, dili siya mo intervene. Ginoo, na ako'y gibati nga sakit. No? Pero unsa ingon sa Bible, mga igsoon, ang sulti diri, sa dihang mituo kamo kaniya, ihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaad ni mailhan nga kamo iya. Buot pasabot, hangtod karong panahon na ugma, sunod adlaw, sunod semana, sunod bulan, basta na'y mutuo. Tagaan yun niyang Holy Spirit. Naglihok ba ang Ginoo? Wala. Yan. So, dili tinuod ang deism nga doktrina. Buot pasabot, magbasa gyud tag Bible. Pero ang Ginoo, ang Holy Spirit, mo intervene siya sa atong mga pag-ampo. Okay? Nakadumdum ko atong istorya ni testimony ni Brother Eddie Villanueva. Nakailan man ni Brother Eddie Villanueva? Isa may nakailan niya Brother Eddie Villanueva? Sa Jesus is Lord. So katong si Brother Eddie Manggod kay ug si Dory, puro na sila mga nagtudlo sila sa PUP, Philippine Polytechnic University of the Philippines. Unya karon kay nagdaghaman ng ilang Bible study sa mga estudyante, ni decide sila nga muundang na lang sa ilang pagka-teacher. Nag-focus na sila sa mga Bible study. So siyempre wala sila trabaho. Sila ang Ginoo nay bahala sa atong pagpangalagan, mo provide lagi siya. Karon kay ana man si Dory. Dili si Dory katong sa Finding Nemo ha, Dory nga wife ni kuan ba. Siya nga pang wala na tayong gasol. Wa pa sila kwarta. Nya si Brother Eddie maulaw pud siya manghulam. Kay nangalagad siya, kinsa ayaw mo mangalagad mo sa Ginoo, ay mo provide ninyo. Nipili man sila mangalagad, so wa na nun sila pagkaon. Eh di ba kada bitaw mangalagad sa Ginoo inuntang nga mangalagad magkalisod yung kayod, no? Pero katong kami ni Jingjing sa una, ato magpalawan na magkalisod yung mo dito. Kabahala na ang Ginoo, pagabot ng Palawan, perting lisuda yun. Oh, perting lisuda. Tung dito pa mi sa Sib, lisod kayo, diba? Brother Eddie sa ta. Ang gihimo ni Brother Eddie, giduol niya ang gasol. Di man sa mong kuyog. Giduol niya ang gasol, gigunitan niya ang gasol, giampuan niya. Lord God, wala kaming pera, Lord. We ask for miracle in Jesus' name. Pag human niya ang ampo, bitaw pao. Pagluto ni Dory, pak! Nisiga ang gasol pao. 3 months nga nagluto sila. Seriously? Ala, si Brother Eddie na nag-istorya ni Ana, alala, magbinuang siya. Si Brother Eddie ba? Brother Eddie ba? After 3 months niya, anak po si Dory, pangulat ng gasol. Yun si Brother Eddie, may pera ka ba dyan? Siya mayroon, bumili ka, wag na rin abusuhin si Lord. Ang buot pasabot, si Lord nasa yung mga intervention, basta necessary. Basta necessary. Pero kung kaya niyo buhaton, dili, alala mo anak ka, gutom na kaya ka. Lord, kapoy kaya ko, Lord, padali ikong pagkaon sa dalibingan mo, lupad lang sila. Dili po na inana. Dili na sa inana. Ang miracle, from time to time, di na permanente. Alam po ninyo, tung dito mi sa Isabela, perting paitay sa mong kinabuhi dito. Kanyo imagine, minyo ka na kay anak usa ang imong support, 1.5 lang ang bulan. Saan ni mo pag-survive? Pero by God's grace, ni-survive me. Diabot ang time nga gutom na kami ni Jingjing niya, maula man may mangayo. Nag-ampo mi Ginoo. Awatan nag-ampo Jing, nangandira day tato. Lord, may yung talot ko na yung mag-birthday, kay makakaon man lang may glami. Inanay mi ka pobre sa una. Pobre gihapon karon. Amo to kay gutom na yung kayo niya. Mula ba'y pagidwa akong iagaw nga maestra paglabay dahang kay dala mga hotdog, mga kanang pag ining muli bitaw sa nik, nasi dala mga grocery. Nya mga hotdog, mga sandwiches. Di po, maibo ko kay, siyempre, maestra sa university niya kami taon, pastora. May si Karis kay Bright. Mugawas din siya, alam siya, ano yan, tita? Lumiyas akong anak ko eh. Di po na ako, pasagdan po na ako siya. Kay si Karis pag mugawas, ano yan, tita, pagbalik, papa, may hotdog ako. O siyempre, kay kato po akong iagaw, maloy man po siya iya. So, gihimo to ni Karis nga teknik.
Almost every time. Basta pag muna gihinimo niya pag naana yang tita, kay compound man niya ato. Pag moabri ang kura mo lilit si Karis pag tanan yang tita, sugat-sugat na siya. Hello tita, ana. Dana may bit-bit. Ano yang dala mo? Basta kung saan nasulit ito, pagbalik, papa, may dala ako sandwich. Pero ako, marakong kahilakon yun. Maluwi ko magtanan Karis kay perting paita yun. Hantun niya, niyapot ang tayo, perting gutuman, ang anak ni Jingjing. Ngayon, tag na mag-birthday ro, no? May invite. Pag sulti ko ni Jingjing, yan, ay nanutok. Pastor John, Ate Jing, ano? Birthday ni Papa, invite daw kayo doon. Grabe, no? It's miracle. Miracle to, dili. Pag abot naman dito, alam niya itong mga, kanabitang lutong Ilocano bitaw, mga dinakdakan, pinapaitan. Grabe lami, ayun. Moto ngayon ko nga, Lord, na apay mag-birthday, Lord. Pero wala na. Pero nakita mo ito siya, kung kanus ang walang-wala, no? Moto, sa Isabela to ding, no? Pag ato na po ng Palawan, sa Gunson, pila kasi mana, sige ramig sinabawan o kamunggay. Paitaan ko, Lord, intag na yung maigsuon nga muhatag. Alas 4 sa kadlawon, nanawag si Nanay Dading, katong lula dito sa Palawan. Wa, nami bugas ato, isang semana namin sigig sinabawan o kamunggay. Oh. Tawag siya, Pastor, Nay, kadlawon. Pastor, nagbiyahe ako mula Quezon papunta sa Puerto Princesa. Sugatin mo ako sa kalsada kay ba dito ka ng mga sugat ng Bisaya Tagalog man. Salubungin mo ako sa highway. Siya, bakit nay? Nasulan pag ko. Bakit nay? Kasi, di ba, madaling araw ang gigising. Bakit nay? May dala ako pastor mga bigas. May dala akong bigas, saging, kamote, balangoy ko. Kamata ko. Sige na, maghintay ako dito. Wala, alas 3 pa to. Ko, nagatang na ako sa kalsada. Pag-agi sa van, di pa kaya ko nakabit-bit ko og duha ka sako. Kamote, balanghoy, kardaba nga saging. Og nakakaon mi og mga isang bulan. Ina nakalisod na kinabuhi nato sa una pa. Muna kung naimanobra karon nga chicken pa, irip, inita. Pait kay kinabuhi namo sa una pa. Nganong niabot man ta diha. Kaya ang Ginoo do na siya intervention, no? So wala ta masayod unsay mga istorya nato. Dili ang Ginoo mohimo og milagro all the time. Pero kung necessary, mohimo isang milagro. Kay naa ang Holy Spirit. Amen ba mga igsoon? Manindog ta. Sa atong lesson karon nagsulti nga the works of the Holy Spirit, meaning ang Holy Spirit wala lang nga nipuyo siya sa atong kasing-kasing. Naa siya sa atong kasing-kasing because He is there. He is here to empower us, to transform us, and to fulfill God's promise sa atong mga kinabuhi. That's why nga ihatag nato ang atong devotion sa iya. Amen? Father God, salamat sa imong Holy Spirit nga imong gibutang sa among mga kasing-kasing. Aron mo giya ka namo, mo empower ka namo, mo transform ka namo. Father God, we pray nga amo kining gamiton nga opportunity, nga power, nga mahimo kaming dependent. We ask the Holy Spirit to guide us, to lead us. We ask the Holy Spirit when we make decisions. We ask the Holy Spirit to sanctify us, to empower us, to cleanse us, and to use us for your ministry. We ask, Father God, nga makigsuod kami sa Holy Spirit. Tungod kay kauban namo siya all the times. We pray, Father God, nga mo ni ang among saligan sa pagkinabuhi, sa pagpanarbaho, o bisan asa mi moadto. Panalangin ni kami, O God, nga amo kining gamiton nga gahom nga imong gihatag kanamo. Kini mo ipag-ampon namo in Jesus name. Amen. Amen. Lord bless. Thank you, Lord. Holy is the Lord God Almighty, the earth is filled with your glory. Holy is the Lord God Almighty, the earth the earth is filled with His glory. all around His feet and above. The Lord
Father God, our prayer nga sa pagsugat namo karong simanaha, magkinabuhi kami reserved exclusively alang kanimo o Holy Spirit. Wise Holy Spirit nga empower us. Tagay kami sa kaisog nga dili kami maulaw nga ipakita namo nga si Jesus mao ang among Ginoo ug manluluwas, nga kami mga followers ni Jesus. Makita sa among mga membro sa panimalay, mga parinti, kauban sa trabaho, mga silingan sa eskwelahan. Mailhan nila nga ang Holy Spirit naglihok sa among makinabuhi. We acknowledge, O God, nga daghan kaming mga kaluyahon, mga challenges. Apan dili kami maluya tungod kay ang Holy Spirit mo empower ka namo, muhatag ka namo sa authority nga mahisama kami sa kinaiya sa among Ginoong Kristo. Father God, I pray, i-bless nimo imong katawhan. Imong tagaan kami ugad sa giya sa among mga decision making. Ikaw mo'y mag-una sa among mga dalan. Imo kami i-protect. Tagaan mo kaayuhan ang unay mga balatian. Tagaan mo og solusyon ang mga challenges o mga problema nga among iatubang ugad. And we pray ugad nga the whole week ugad ikaw mo'y among tinguha nga himayaon og pasidunggan. Ug karon ang gugma sa amahan ug ang grasya sa Ginoong Kristo ug ang pakigdayat pagigambit sa balang espiritu mag-uban kanato karon hangtod sa walay katapusan. Amen. Mayong buntag sa atong tanan.